dear beloved, Boss Mike Cervera. Sino itong hayop? Oo. Ay, nabanggit ko na to nun sa inyo eh. Di ba? Sino nakakaalala? Nabanggit ko na to sa inyo eh. Nung panahon pa na nando doon, di ba? Na ginawa ko ring ano ito eh. Ginawa ko ring dahu. Tapos nagagalit pa nga kayo, ano? Daho itong dating cabinet member ni Pangulong Bongbong, abay nagbabalak na manira at hindi lang mga kababayan sa social media. Kung hindi, gusto pang pumanik sa rally nitong mga dilawan. Grabe no mga kababayan ko ha. Ito pala, ito palang ito, nakilala nyo, na dating cabinet secretary ni Manong Bongbong na sinibak dahil nga sa issue ng korupsyon at tila ba masama yata ang loob sa pagkakasibak netong lakay, matanda. Nagbalak pa na sigundahan yung pag-akyat sana ni Manang Aimee sa rally ng INC. Grabe no, mga kababayan no, grabe no, grabe. Oo, ibang klase, 'di ba? Mga kababayan ko, sino? Ayan, oo. Eto daw, di umano, ayon sa ating source, mga kababayan, eto daw, si Bersamin ay nagbabalak, Bersamin! Inang-ina, talagang habang buhay Oo, si kamukha ni Berting Labra. Etong si Berting Labra, mga kababayan, ay mukhang manghuhudas na. Mukhang dahil sa sama ng loob, magsisinungaling na rin siya. Inang-ina, tanda mo na, balita ko, malalang malala ka na. Ganun talaga, alam nyo na politika, lalong-lalo na si Pangulo, paalis na, di ba? Paalis na ng... ng kanyang termino, malapit na matapos. Di ba? Grabe, ang tindi mga kababayan eh. Di ba? Matapos maakusahan na ito na nga ay nuknukan din ng kurakot. Putik na yan ngayon. Ito na mga kababayan ko, magsisinungaling din eh. Kaya alam nyo, pagdating sa politika, talagang wala kang permanenteng kakampi. Oo. Depende na lang yan kung ano interest talaga eh. Doon, permanente. Yung interest na makapagnakaw ng pera. Tama? Kaya ganyan sila mga kababayan. Ganyan sila. Wala silang loyalty sa isang tao. Buti pa tayo, loyal. Diba mga kababayan ko? So ngayon, eto na. Eto ba yung mga tinatawag ng mga bobong mga DDS na magbabaliktaran? Nako, tigilan nyo na. Diba? Tigilan nyo na kasi talagang ibubunyag ni Pangulo lahat ng mga kalokohan ninyo. Kami lang yata rito ang loyal. Oo, loyal tayo. Tignan nyo mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo, pagtutulong-tulungan nila, si Manong Bongbong, itong mga magnanakaw sa gobyerno, mga hayop na to, magtutulong-tulong na ito. Syokdolan mga kababayan, na ioperan yung mga kumita ng mga yan. Nagnakaw na sila, eto magkakapera pa sa pamamagitan ng kanilang gagawin na pang-aahas kay Pangulong Bongbong. Ganyan ang gagawin nila. Ganyan talaga, sobra. Kaya
Sabi ko naman sa inyo, ang kalaban at kulto ni Duterte, desperado na sila. Isama nyo pa yung mga magnanakaw na mga yon ay pinoprotesta. Sino-sino yung mga yan? Nako, bilyon-bilyon na nanakaw niyan. Ngayon, siguro, susunod na yung babae, yung pangandaman, ano? Wag naman sana. Wag naman sana. Tama na, hindi ba kayo masaya sa mga ninakaw nyo pa? Nagnakaw na kayo ng mga husto-husto, sobra-sobra, labis-labis. Abay, gusto nyo talaga walang katapusan no? Aba, mga ngamatay rin kayo. Diba? Mga ngamatay din kayo. At yaan, pagdating ng araw, maiisip nyo kung gaanong kaperwisyo ang ginawa ninyo sa bansang ito. Hindi na uso ngayon yung kung tawagin makabayan Buti pa si Andres Bonifacio. Pinaglaban tayo. Naging supremo. Kaya, di ba? Bonifacio Day ngayon. Isang pagsaludo. Buti pa si Andres Bonifacio. Mga kababayan, pinaglaban tayo. Naging supremo, hinudas din ni Aguinaldo. Ibig kong sabihin, mga kababayan, kahit pa yung ating mga national hero, kahit pa yung ating mga bayani, mga kababayan ko, abay hinudas ng kapwa Pilipino rin. Putik na yan, nakakadismaya na maging Pilipino, ano? Mga kababayan ko, nakakadismaya maging Pilipino. Ako nga, hinudas ng baklang mataba Diba? Abay, pinakain mo na sa palad mo, inaruga mo na, tinulungan mo na para magkatrabaho. Abay, makukuha ka pang traitor rin Diba? So, noon pa man, mga kababayan, may mga ganyan ng mga angkan, may mga ganyan ng mga pag-uugali. Diba? Pinataba pa natin ng husto. Diba? So, kung etong si Bersamin ay umakyat sa entablado ng mga dilawan at magngangawayan ng magiging kasiraan ni Pangulo, alam nyo na yan. Alam nyo na. Sabihin nyo, narinig ko na yan kay Boss Mike Cervera Diba? Narinig ko na yan, kaya sigurado na, sana, antayin na lang natin. Antayin natin na umakyat. Sana, hindi na. Bersamin? Tigil mo na yan. Yung tampururot mo, tampururot mo lang yan. Huwag mong isa sa alang-alang yung kinabukasan ng bayan. Sarilinin mo na yan. Di ba? Sarilinin mo na yan. Tama, mga kababayan. Baka umurong na, boss. Puta. Hindi ka makakaligtas, maniwala ka. Oo. Baka nga mamaya, mga kababayan, lumabas na lahat ang baho niyan. Bahala ka. Diba? Oo, yung iba, gigil na. Oo. Diba? Nako. Wag naman sana, napanaginipan ko. Oo. Ikaw daw. Nako, ayoko magsalita, magkakatotoo magkakatotoo, mga kababayan, ibubulong ko na lang sa inyo para meron akong testigo. Meron akong napanaginipan dyan kay Bersamin, mga kababayan ko. Pag narinig niya yung panaginip ko, nako, hindi niya magugustuhan. Hindi mo magugustuhan, mga kababayan ko hindi mo magugustuhan, maniwala ka. Ito ay usapin ng kalusugan. Bersamin,
kapag binangkit ko dito yung panaginip ko, baka magkatotoo, yari ka. Oh. Pero sabi sa panaginip ko, talagang hindi na mapipigilan kahit si Mike Cervera. Hindi na. Hindi na mapipigilan kahit panaginip pa ni Mike Cervera ang tumutol dyan. Oo, magtutuloy at magtutuloy at magtutuloy yan. So abangan natin itong matandang Bersamin kung ito ay sasalita, diyan, sa entablado. Yung nako. So yan, mga kaganap ito pa ang kaganapan. Pati si Pokwang, mga kababayan ko, nako. Dumadami ang tao doon sa may Luneta. Kasi ang panawagan nila, walang tatawag na mag-resign ang Pangulong Bongbong. Kaya maraming pumupunta. Ang kanilang panawagan ay panagutin itong mga Judas, Barabas na mga politiko, na mga magnanakaw tulad ni Joel Villanueva. Yun, mga kababayan ko, ha. So, eto na, punta na natin. Grabe. Eto na mga tao. Pasok. Mga taong bayan din kayo. May mga... Kita nyo, galit na. Mga kababayan ko, silipin nyo kung sino yung mga litratong nando sa kulungan, ha? Sino nakikita nyo? Sige nga, kung matalas ang mata ninyo. Ha? Si ate, galit na, parang si Gabriela Silang na. Ito na, mga kababayan, ha? Ito na. Pakinggan ninyo. Yung mga nakakulong ho sa likuran. Sino-sino yung mga yan? Aber? Sino-sino? Ayan, si Joel Villanueva, nakakulong. Sino pa uli? Si Jinggoy Estrada, nakakulong. Si Jinggoy yun. Ito na. Pasok. Kita nyo? Ayan, Joel B. Kita nyo? Jinggoy E. Grabe, no? Mga senador na magnanakaw, nakakulong. Sa rally ng mga, nandiyan dyan ngayon sa may, Luneta. Eto na. Sige na, eto na. Pasok natin. Ate. Mga taong bayan din kayo. May mga buwis din kayo ninanakaw nila. Bakit pinoproteksyonan nyo pa sila? Nasaan ang isip nyo? Kita nyo, galit na galit si ate. Putik na yun, ha? Talagang talsikan ng laway dyan, ha? Anak na lasiya. Sabi rito, mga kababayan ko, si Aichang kanina pa nagre-reklamo, baka nakakalimutan nyo lang, Ayan, sabi ni Aichang, 2,000 na nga tayo mahigit, Aichang, wala pa siya kalahati yung nagla-like. Eto na, mga kababayan. At ayan na, galit na ho. Yung taong bayan, yung mga nagrarally, na parami na ho ng parami, diyan po, sa Luneta. Nasaan ang utak nyo? Sa kanila kayo pumaprotekta. Kami ang nagmamarka para sa inyo. Correct. May buwis din kayo. Malalakit ang buwis ninyo. Correct. Pero ate kasi pulis yan eh. Ate, dapat mong maunawaan na yung ating kapulisan ay non-partisan. Hindi sila po pwedeng sumama sa mga ganyan-ganyan. Alam nyo, sang-ayon ako sa pinaglalaban ni ate. Pero minsan, dapat alamin natin yung ating pinagsasabi. Kasi mga kababayan ko, yung mga pulis, yung mga militar non-partisan, hindi po sila po pwede na sumali o sumama sa mga rally. Kung gusto mo na sumama, pwede ka nang umalis-alis bilang pulis. Ganon. Natandaan niyo po ba yung lukulukong pulis? Yung po bang parang may tama na pinagmumura lahat, pati si Torre? Nawala na yun, nakasuhan na eh. Nakulong na yata yung hayop na yun eh. Di ba? Kaya ate, yung pinaglalaban mo, focus ka lang doon. Huwag mo nang idadamay yung mga pulis. Baka mapaghalatan tayong mahina eh.
Panay pa naman ang puri ko na yung mga taong nandiyan dyan, mga matatalino. Di ba, di ba? Ha? Di ba? Di ba? Oh. Nakaulan nila. Oh. Pumapayag kayo ng ganun. Oh. Oh. Galing. Ang ayos-ayos namin nagmamarcha. Ang aming iparating ang aming hinaing para Oh. masolusyonan agad. Oo nga. Hindi yung pinaiikot lang tayo ng gobyerno. Oo nga. Pulis eh. Sabi niya. Oh, ayun oh. Si Joel Villanueva, tsaka si Villanueva, tsaka si Jingo Estrada. Oh. Ate ha, oh, kita nyo mga kababayan ha. Oh. Laway-laway na ho yan. Tingnan nyo naman mga kababayan ha. Tingnan nyo naman si ate. Iparating ang aming hinaing para masolusyonan agad. Ah. Hindi yung pinaiikot lang tayo ng gobyerno. Tingnan. Pulis eh. Sabi niya. Ito pinagbibigay din kami ng Ang sasama nila tumingin, ano? Talagang gigil na gigil sila, no? Mga kababayan ko, no? Mr. President, baka naman po, ha? Oh, si Chis Escudero daw. Si ano ba yan, ha? Si Deliver ba yun? Si Villanueva. Nako, yung mga yan, oh. Mr. President, kasuhan nyo na. Ipakulong nyo na. Para nang sa ganun, yung mga tao ay humupa. Di ba, no? Hindi huhupa ang tao kapag kaganyan, eh. buwis. Bakit? Oh, may buwis din pala sila eh. Bakit hindi nila pinaglalaban? Oh. Grabe, no? Mga kababayan, Oo nga, lahat naman tayo may buwis. Pero kasi, iba-iba tayo ng pananaw. Kayo, ganyan yung pananaw ninyo. Yung mga DDS na bobo, ganun yung pananaw nila. At syempre kaming mga loyalista, iba rin yung pananaw namin. Tama? Kaya nga, magrespetuhan na lang tayo. Ganun, di ba? Hindi yung dahil ayaw nyo ng pananaw namin, aawayin nyo na kami. Di ba? Oh, kami nga, nire-respeto namin yung pananaw nyo. Pinupuri nga namin kayo eh. Di ba? Pero tong mga kulto ni Duterte, wala na talaga itong oo, wala na, kailangan na ito eh, dalhin lahat sa mental eh. Pero, kung ganyan ang gusto ninyo, na kayo pupunta riyan at gusto nyo awayin si Pangulo, aba, hindi kami papayag, di ba? Tama? Kailan naman mangyayari na papayag tayo? Ha? Na pababain nila sa Pangulo, wala na. Di bardagulan na tayo kung yan ang gusto nyo. Basta kami, ang pinaglalaban namin si Pangulong Bongbong, patapusin yung kanyang pinanalunan na pagiging presidente niya. O kininayo. Diba? Doon lang, oo. At yun ay maliwanag na nasa Constitution na dapat ang Pangulo ay nire-respeto, hindi nyo binabastos. Mga pokin ang ina nyo. My God. Hindi ko napigil yung sarili ko, sorry na naman. Diba? Ikaw, token ni ng bersamin eh. Ay, bagbagaking ka. Okay, tuloy. Kita nyo. Yan na, Kita nyo, mga kababayan ko. Sabi rito, korupsyon ay wakasan. Simulan ang pananagutan. Mga pokin ang ina nyo na naman uli. Pokin ang ina. Nakakailan na kayo na ganyang panawagan, ha? Ilang presidente na yung mga nagdaan na puro korupsyon yung mga pinaggagawa ninyan, mga pokin ang ina nyo. Naiinis ako eh. Sa totoo lang, ilang presidente na ba ang pinagdadaanan nila ganyan at ganyan paulit-ulit na yung pinaglalaban? May mapapalitan. Ang pinalit, mas masahol pa dyan.
magnanakaw yung pinalitan, ang pinalit nila, mas masahol pa sa magnanakaw. Tama, mali. Sige nga ho, tignan ninyo, ano nangyari hanggang kay Digong. Binaon lang nila ng binaon yung utang ng mga Pilipino. Tapos may paganyang-ganyan pa kayo. Ha? Alin? Korupsyon ay wakasan? Mga putang ina nyo, kayo pa rin yung mga mukha noon, hanggang ngayon, kayo pa rin ang sumisigaw. Parang nahawa yata ako kay ate. Di ba, no? Pero mo, sila pa rin mga kababayan yun eh. Sino makikita nyo sa mga sumisigaw? Na wakasan ng korupsyon. Di ba sila rin yun? Abay, nakakailang termino na ba yung mga hayop na yan? At ngayon, ang Pangulo, abay, nagpakita na nga ng mga senyales at gawain, sample na magpapanagot ng mga magnanakaw. Abay, ganito pa ginagawa niyong mga hayop kayo? Diba, mga kababayan ko? Sorry ha. Sorry sa mga umabot ng... Kasi nakakainis eh. Diba, no? Nakakainis. O yan, mga kababayan ko. O, eto pa. Tignan nyo naman. Si Pocky. Si Pocky ha. Mali-mali po ang kwento. Opo, Boss Mike. Pinalalabas ang Pangulo ang malaking nautang. Yan na nga eh. Basta kulto ni Duterte, asahan nyo na, mga bobot tanga yan. Ito na. Ito na, si Pocky. Pocky, hindi ka pa ba napapagod mula noon hanggang ngayon? Ganyan pa rin yung panawagan. Putik na yan, mga kababayan ko. Sa totoo lang, kamumulat ko pa lang ng aking maliwanag na isipan nung ako'y bata pa. Yan na po yung mga nakikita ko, protesta dito, protesta doon. Meron pa akong naalala, botohan, vote no, vote yes pa. Ang inaakala ng marami noon kapag napababa si Apo Lakay, gaganda na po ang pamumuhay ng Pilipino. Anong nangyari? Mas lalo po tayong naghirap, putang ina yan. Tama, mali. Sabi nung may crush sa akin, sabi niya, Boss Mike, ang cute-cute mo magmura. Parang bagay sa'yo magmura. So pati ba pagmumura, may karapatan ako? Diba, mga kababayan ko? Noong pa man putik na yun, mga kababayan ko, alam nyo? Nung bata ako, nakita ko na vote no, vote yes, may pagganong-ganong pa. Meron pang mga kababayan, snap election. Tandang-tanda ko yun eh. Tapos nangyari? Gumanda ba yung pamumuhay ng mga Pilipino, mga potang ina nyo? Ang may wagang mensahe. Di ba no? Kaya mga kababayan ko, yung mga pinaggagawa ng mga ilan dito, wala silbi na eh. Wala na. Ano pang klase yan? Pocky. Tagal-tagal na. Abay, nagkapo na tayo lahat-lahat. Tama ba? Nagkaapo na tayo lahat-lahat, mga kababayan ko. Abay, yun pa rin ang sistema. At ngayon, na nandito, bumalik ang anak ng tigre ng norte, abay, nandito na naman yung mga taong sila-sila pa rin yung tao noon na kumontra at talaga namang lumaban daw para sila'y magkaposisyon at magnakaw. Ay, nako, mga kababayan, ibang klase itong mga hayop na to. Sige, pakinggan natin to. Si Pocky, nagwawala eh.
tayong mapagod lumaban. Huwag nating panginayangan. Iparamdam natin kung gaano tayo kadismaya, kung gaano tayo kagalit, kadisappointed. Sa lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno, maawa naman kayo. Lahat daw ng magnanakaw sa gobyerno, maawa kayo. Alam mo ba, Poki, na yung mga magnanakaw, kasama mo rin dyan? Tama, mali. Poki, alam mo ba na yung mga magnanakaw na tinuturing mo, na binibigyan mo ng atensyon, na pinananawagan mo, andyan kasama mo. Kanino ka mananawagan? Ayan, ibulong mo na lang sa mga katabi mo. Tama, di ba, mga kababayan ko? Yun naman ang totoo dyan eh. Kung may magnanakaw man dyan, tanungin niya yung mga politikong mga nandyan. Kasi, mga kababayan ko, yan po yung mga dahilan. Hindi po, mga kababayan, hindi po pwedeng linisin yung mga politiko na mga nandyan ngayon na sumama sa rally nila. Tama, mali? So, ibig bang sabihin, eto, against kami sa korupsyon. Kaisa po ako sa pakikipaglaban. Ibig sabihin, hindi na siya magnanakaw? Sige nga mga kababayan ko. Sige nga. Ibig sabihin pala, para malinis ka. Ay, sasama ako sa rally. Oo. At magsasalita ako doon. Oo, sasabihin ko na ang gobyerno ay pinamumugaran ng mga magnanakaw. Ganon. Tapos nun, malinis na ako. Yuhu! Ako ang politiko na hindi corrupt. Ganon. Parang yung ginawa ni Chavit Singson. Kita nyo anong ginawa ng mga tao? Binu. Yan. Yan po ang hindi naunawaan ng marami nating mga kababayan. Kaya, andyan, yung mga sumasama dyan, yan na ho yung mga walang pinagkatandaan. Sa totoo lang ho, alam nyo, tatamarin ka talagang sumama kung yung mga makikita mo ay yung mga nakita mo na nung mga una na mga namayagpag sa pagnanakaw nila. Tama, mali. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Our beloved Boss Mike Cervera.